Muling nagsalita si Mrs. Steffi na nakapagpatigil saglit sa kanyang paghinga. May tamang anak ko. Hindi pwedeng kami ni Papa niya ang pumunta dahil baka malagay sa panganib ang buhay niya. Naitukod ni Angie ang kamay sa ibabaw ng mesa. Nakasalampak man siya ngayon sa sahig pero ramdam niya. Pinagkaitan ng lakas sa mga binti niya dahil sa narinig mula sa ginang. Ano po ba ang nangyari? Bakit may tama siya? Nasaan na po ba siya ngayon? Sunod-sunod niyang tanong habang sinisikap na wag siyang mautal. Nginig ang labi niya pero hindi niya na mapigilan pa iyon. Send ko sa iyong address, iha. Dapat ikaw lang mag-isa ang pumunta kasi baka may makahalata at matuntun siya. 3 rides lang naman. Sige na, ibababa ko na. Tumango siya sa sinabi ni Mrs. Montalbano na para bang nasa harap niya lang ito at nakikita ang kanyang pagtango. Ilang sandali lang may ibang numero nang nagpadala sa kanya ng text message. Laman niyon ang direksyon at kung ano ang mga dapat sakyan. Puro ng pagmamadali ang kanyang naging pagkilos. Dumiretso siya sa sink, saka nagugas ng kamay at pagkatapos bumalik ng sala para kunin ang backpack. Medyo nakonsensa pa siya na makitang pinagkainan niya sa mini table. Dahil wala siyang maraming oras para ligpit isa-isa ang mga yon at hugasan ng pinggan na kanyang ginamit, kinuhan lang niya ang food cover para takpan na muna ang mga ito. Nang masiguradong natakpan na lahat ng bahagi, madalian na siyang lumabas ng pinto, saka iyon nilock. Nilock na rin niya ang gate ng bahay bago palingaling ang humanap ng masasakyang motor. Mabutit hindi purong malas ang araw na to, kasi sa hindi kalayuan may nakita siyang paparating na motorista. Tumigil ito sa kanyang harapan, tsaka nagtanong kung saan siya pupunta. Umangkas siya agad sa likurang pwesto nito at nagpahatid sa address na sinabi sa text. Hindi umabot ng 20 minutos nakarating na sila sa isang eskinita. May nakaparada roon ng mga tricycle dahil hindi siya pamilyar sa lugar na iyon. Nakahinga talaga siya na maluwag ng isa sa driver na naroon ay nilapitan siya. Kaagad naman itong sinabi na ihahatid siya nito sa lugar na kanyang pupuntahan. Medyo nagtaka lamang siya ng kaunti nang ipinasok ito ang tricycle sa tagong eskinita. Mahigpit na hinawakan niya ang dalang backpack. Mula sa likod na parte na iyon, dahan-dahan na binuksan niya ang zipper. Kinapa niya pa ang kamay ang pepper spray na dala-dala simula na mag-positive ang PT niya. Inihanda na ni Jessica ang sarili sa gusaling kanyang hinahanap. Nakadama siya ng guilty dahil sa masamang iniisip niya kanina doon sa driver. Nandito na tayo, miss? Magaan ang bukas sa mukha nito na mas lalong ikinagilty. Nakayokong nagbigay galang siya rito. Maraming salamat po. Inabot niya ang bayad sa lalaki pero hindi nito tinanggap iyon. Ginit niya pang tanggapin ito ang pamasahe pero nag-insist ang lalaki. Nawag na kaya hindi na rin niya ito kinulit pa. Sinundan niya ng tanaw ang papalayong tricycle hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin bago nilipat ang atensyon pabalik sa pakay na gusali. Tago ang pwesto nito kumpara sa normal na mga establishmento na ang sentro ay pagnenegosyo. Hindi rin naman luma ang building. Napatunayan niya iyon ng pagkapasok niya sa loob ay maganda ang interior design nito. Palingalingan niyang inoobserbahan ang paligid hanggang sa may nakita siyang kwarto sa dulong bahagi. She got this strong feeling na naroon ang lalaki. Without second thoughts, madalian niyang nilapitan ang nasabing kwarto, tsaka pinihit ang siradura. Hindi yun nakalock. Swallowing a saliva to clear the sudden lump in her throat, bumabaha ang kadilimang bumabalot sa kwartong pinasukan dahil hindi pa nakapag-adjust ang kanilang mga mata para aninag na maigi ang nasa loob. Dahan-dahan niyang kinapa ang gilid para hanapin ang switch ng ilaw. Medyo nagpanik siya nang hindi niya iyon nakapaka agad. Magdidiwang na sanang kanyang kalooban nang sa wakas nakapa niyang hinahanap pero kasabay noon siya rin namang pagkasara ng pinto ng kwarto. She screamed out the lungs and scream, completely forgetting about turning the lights on. Binalot siya ng takot. Halos mangiyak-ngiyak siya sa kakakalampag sa pintuan na may mga bisig na biglang ipinaloob ang kanyang katawan. Naistatwa siya sa kinatatayuan. Shh, it's okay. You're safe. A familiar whisper tickled her eardrums. Nawalang bigla ang naramdaman niyang takot pero nahalinhan naman yon ng matinding pagkainis. Tinigil niya ang pagkalampag sa pinto. Bahagya pa niyang inadjust ang patingin nang binuksan ng lalaki ang ilaw ng kwarto at bumaha sa silid ang liwanag.
Nang tuloy maka-adjust ang kanyang mga mata, sinipat niya ang katawan nito. Hinanap niya kung saan ang tama nito pero wala siyang makita. Nasaan ang tama mo? May pagdududang tanong nito bago ibaba ang labi at nagsalita. Nandito. Sinundan niya ng tingin ang daliri nitong nakaturo ngayon sa may bandang dibdib. Ang lakas ng tama nito sa'yo. Dahan-dahang lumapit to sa kanya kaya siya napaatras pero dingding na ang sumalo sa kanyang likod. She struggled to recollect her senses para ipakita rito na hindi siya apektado sa presensya nito. Akala ko ba 3 rides ang pupunta dito? Tanong niya nang biglay na alala niya ang sinabi ng Mama Steffi ng lalaki. Bigla niya lang kasing naisip na motor at tricycle lang naman ang sinakyan niya papunta rito. Gumuhit ang ngiti sa labi ng binata. Xavier walked towards the chapel, then met her raging case while taking a seat. The 3rd ride is here, he said while tapping the huge bulge between his legs. Matindi ang ginawang paglunok ni Jessica na hindi nakaligtas sa pananaw ng lalaking kaharap. It's a trap! Nakulong siya sa isang patibong. Patibong na kung saan puso niya ang nasa delikadong posisyon. Walang malalim na pagbubungkal na ginawa. Walang mga lambat na ginamit. Itong lalaki mismo na nasa kanyang harap ang buhay na bitag. May kakayahan tong pagkaitansa ng hininga. Gawing doble o triple ang pagdagundong ng kanyang puso. Inaalis tong bawat himaymay ng kanyang kamalayan. A dangerous trap that makes her feel danger, yet excited her resting adrenaline. Xavier Montalibano, the unexpected sperm donor and the father of her future child. Hoy, binibiro lang kita. Ito naman. Malawak ang pagkakangisi nito, pero hindi niya iyon magawang suklian. Sa halip, nilapitan niya ito sa isang iglap lamang, nakayuko na ito sa sahig habang ang dalawang kamay ay nakasapo sa nasaktan nitong pang-ibabang ulo. Tantado ang ginagawa niyang pagsipa, kaya sigurado siya, sapol na sapol talaga ang ari nito, lalo na nga't hindi nito inaasahan ang kanyang ginawa. Bakit hindi mo pinatid ang ano ko? Pigil ang daing na tanong ni Xavier sa kanya. Kalmadong humakbang siya sa dulo ng kama na naroon, tsaka nagdesisyong umupo. Kailangan niyang ipahinga ang paa dahil bigla nakaramdam na naman siya ng pagkabagod. Pasensya ka na ha, binibiro lang din naman kita. Ito naman, puno ng sarkasmong panggagaya niya sa sinabi ni Xavier kanina. Napaatras siya sa kinaupuan nang marahang tumayo si Xavier at doon sa kama rin nagdesisyon na maupo. Ninakawan siya nito ng sulyap pero hindi niya ito nilingon. Blanco ba ng isip kung ano ang dapat niyang gawin? Sinubukan niyang balikan ulit ang pinto para buksan. Pero tulad ng kanyang hinuha, inilak ng kusino ang kwarto mula sa labas. Nanlalatang bumalik na lamang siya sa kama para umupo ulit. Iniwasan niyang magtagpo ang mga mata nila ni Xavier. Alam niya kasi na oras ang lingon niya ang gawin nito, magkakatagpo talaga ang kanilang mga mata dahil sinusundan lang siya nito ng tingin. Nakakaimbya na lang kasi para nag-e-enjoy pa ito na makitang hindi siya komportable. Humarap ka nga. Tayo-tayo na nga lang tao dito sa loob kasi hindi pa tayo magkakaharap. Humiga ito matapos magsalita kasi naramdaman niya na lumundo ang bahagi ng kamang inakupan nito. Napapurap siya sa sinabi ng lalaki. As if ginusto niya talagang mapag-isa sa kwarto kasama ng damuhong to. Wala siyang plano na sumunod sa mga gusto nitong mangyari. Humarap siyang mag-isa. Manigas siya. Speaking of manigas, naparanok muli si Jessica na maalala ang sinabi ni Xavier kanina. Hindi siya tanga para akalaing pantalon lang ang umbok na tinapik nito. He is huge. Truly gifted. Naramdaman niya kung gaano kalaki iyon nung kiniskis ito ng lalaki sa kanya sa bahay ng mga ito. Jessica Jane, baliw ka na. Magtigil ka. Pinagalitan niya ang sarili. Masyadong tahimik ang paligid. Tanging hininga lang nilang dalawa ang maririnig. Akala niya nakatulog na ito dahil hindi na ito muling gumalaw matapos itong mahiga sa kama. Out of curiosity, dahan-dahan niyang nilingon ang gawin ni Xavier pero huli na ang paninisi sa sarili. May sinusupil tong multo ng ngiti sa labi nito, tsaka walang kahirap-hirap na ihiga siya nito sa kama. Di niya magawang makabangon agad lalo na't mas mabilis to sa kanya. Segundo lang yata ang dumaan at napigil niyang paghinga. Nakapaibabaw na si Xavier sa kanya habang ang isang braso nakatukod sa kanyang gilid. His gaze is at her lips. Mariin ang ginawa niyang pagkakatikom sa kanyang labi kaya
Tuluyang lumabas ang pinipigil nitong ngiti. Marahan pang hinaplos ng lalaki ang kanyang pisngi bago nito pinanggigilan ng kurot. Ilang dangkal lamang ang layo ng kanilang labi pero hindi yon ang bumabagabag kay Jessica sa mga puntong ito. May mas malala pa. Ramdam na ramdam niya kasi ngayon ang matigas na bagay na nakatusok ngayon sa kanyang puson. Para siyang pinagbabantaan na maling kilos nilang mababaril siya na matigas na bagay na yon. Umalis ka dyan. Alis! Pumipiksi pa siya para maalis to sa pagkakadagan sa kanya. Pero speaking of only kamalasan, napasinghap siya na matindi na maramdamang hindi na sa puson niya nakatutok ang matigas na bagay na yon. He heard the man's groan. Marahan ang pagbuga ng hangin na pinakawalan ni Xavier. Fire alert! Danger activated! Pabirong sabi ni Xavier pero taliwas na nakikita niya sa mga mata nito. The fog of lust is visible in his eyes. Baliw din ang kamay niya. Imbes itukod ang mga to para maitulak pa alis ang lalaki, iba ang ginawa ng mga ito. Nagliwaliw ang mga yon sa dibdib ng lalaki. I am giving you a chance to seize the fire. Grab the opportunity while it's still available. Sinalubong niya lang ang puno ng pagnanasang tingin nito. Lunod sa init na nararamdaman, giniyan niya ang kamay ni Xavier para pumaloob sa kanyang damit. Parang batang masunurin. Anong ginagawa mo? Di niya napigilang mag-usisa dahil sa pagtataka sa ikinilos ng lalaki. I just want to see how far I could get if ever I will take you fully tonight and not just do the robbing system. Simple nitong sagot. Di siya ganun ka-slow para hindi mag-gets kaagad ang gusto nitong sabihin. Itutulak na sana ang lalaking nakadagan sa kanya ngayon pero maagap to sa pagpigil sa kanya habang nakabungis-ngis. Sa ngayon, tiis-tiis na muna sa junior ko. Tsaka ko na siya ipapasok pag di na nangangagat ang mabangis na amo ng kuting. Jessica know that Xavier is pertaining to her pussy. Ewan niya pero gusto niyang matawa sa ginamit itong salita bilang paglalarawan. Her senses started to activate sharply when Xavier held his shaft. His thumb simply made circles on his shaft's head after doing up and down on its very veiny body. Congratulations! Halos mapalundag sa gulat si Xavier pagkalabas niya mula sa banyo. Tanging tuwala lang na tinapi niya sa kanyang bewang ang suot niyang saplot. Mabuti na lang at mahigpit ang ginawa niyang pagkakatali doon. Kung nagkataon baka nalantad na ngayon sa mata ng pangahas ang kanyang kubuntubad na kabuuan. Paano ka nakapasok? Iritadong tanong niya kay Emerson na makitang nagkalat sa sahig ng kanyang kwarto ang pinaputok na konfeti. Dumaan ako sa pinto. Sarkasikong tugon nito sa kanya, kaya pinalo niya ito ng pampunas niya lang. Sana iyon para tuyuin ang basang buhok, pero ginamit na rin niya para lisin ang konfeting dumapo at dumakit sa medyo basa pa niyang dibdib. Pinatuloy ako ni Isabel. Akala niya kasi nagbumukmuka na naman sa loob ng kwarto. Hablot ang mga nakatuping damit na inihanda niya kanina. Nagdesisyon si Xavier na bumalik na lamang sa banyo para doon na magbihis. Sinadya niyang wag ipinid ng husto ang pagkakasara ng pinto para magkarinigan sila ni Emerson. Bakit ka napadpad dito? Pasigaw na usisa ni Xavier sa kaibigan. Para i-congratulate ka. Ano pa ba? Nabalitaan ko kasi na napipi mo ang prosecutor na naharap mo sa unang trial. Nagawa mong mapawalang bisa ang peking ebidensya at statements na hawak nila. Xavier did not leave a comment. Kung tutuusin kasi, malayo pa sa hinagap ang piging na dapat ipagbunyi. Nagsisimula pa lamang sila. Swerte niya lang kanina dahil napagandaan niya ang mga atake ng kabilang panig. Sa naging takbo ng trial kanina, sa nakita niyang pagtiim ng bagang ng mga ito, hindi malabong gagawa ang mga iyon ng maruming hakbang. Like what they always do. Matapos maisuot ang boxer at damit, inapak na niya ang mga paa palabas ng banyo. Sinuyod siya ng tingin ni Emerson, kaya sinuklian niya ito ng maang na tingin. Bakit ganyan ang ayos mo? Are you seducing me? Blankong mukha lamang ang itinugon niya sa kakulitan ng lalaki. Naupo siya sa study area, saka niya binuksan ang laptop para harapin ang mga dokumentong dapat niyang ihanda at pag-aralan para sa sunod na gaganaping trial. Inabot niya ang reading glasses na nasa gilid ng study table, saka sinuot iyon. Labas naman tayo. Bored ako eh. Angot ni Emerson sa kanyang gilid. Sabi na nga ba't ginagamit lang talaga nitong rason ang resulta ng trial niya kanina? Ang totoo wala ito magawa kaya siya nito inuuto na mag-celebrate kuno. Saglit na lingon ni Xavier ang gawin ng kaibigan. Lumakad ka na lang mag-isa.
kundi isama mo ang katrabaho mo. Busy ako kaya wag mo akong abalahin. Pagkasabi noon, binalik niyang atensyon sa binabasang impormasyon. Narinig niya pa ang yabag nitong naglakad papunta sa closet. Wala naman siyang tinatago roon, but knowing Emerson, baka buksan ito yon at halukayin ang kanyang mga damit, or mas worst, pagtripan nito ang kanyang mga brief. Medyo nakahinga siya ng maluwag na makitang ang pinagdiskitahan lang nitong kunin ay ang bola na nasa gilid. He thought na okay lang yon pero nagkamali siya. Hindi siya makapag-concentrate. Inaagaw ng pagpapatalbog nito ng bola ang kanyang konsentrasyon. Lumingon siya para tignan si Emerson ng masama, pero nakangisi lang ito habang patuloy ang ginagawang pagpapatalbog ng bola. Bored nga kasi ako. Sige na, let's have fun tonight, bro. Xavier sighed, a sound of defeat. Knowing Emerson, it doesn't matter how many hours will pass. Hindi talaga to titigil hanggat di nagagawa at nakukuha ang gusto nito. Saan naman tayo pupunta ngayon? Ako nang bahala, basta magpalit ka na lang dyan ng suot para makaalis na tayo. Nga pala, huwag ka magpagwapo ng husto. Baka mabaling sa iyong atensyon ng mga babae. Tama na yung ako na lang ang mag-suffer. Xavier chuckled wholeheartedly. Bariw talaga ang isang ito. Tulad nga na sinabi ni Emerson, magpalit na siya ng suot para makaalis na sila. Kaya matapos isarado ni Xavier ang laptop at rin ang suot na reading glasses, tinungo ng kanyang mga paa ang closet para kumuha na maisusuot. Di na siya namili pa since pare-pareho lang naman na plain t-shirt ang mga naroon. He don't like printed ones kaya't mas prefer niya ang plain lang. He did not waste time on combing his sapol. Pero ano pa nga paniguradong sa bar lang naman ang destinasyon na gustong puntahan ng mokong na makakasama niya. Matapos maglagay ng kaunting pabango, hinarap niya na ang kaibigan na prenting nakaupo. Ininspeksyon pa ng loko ang kanyang kabuuan bago to nagbigay ng thumbs up. Sige na, aalis na tayo. Magdala ka na maraming pera ha? Ikaw muna ang taya kasi wala akong pera. Napanganga siya sa sinabi nito. Bakit nga ba niya nakalimutan? Napakaramot nga pala nito sa pera. Sobra-sobra na ang pera nito sa bangko pero palagi pa rin sinasabi na wala. Well, hindi na rin naman masama, Xavier. Di ba nga at magulo rin ang isip mo dahil sa Xavier mentally closed the mouth of the tiny voice speaking inside his head. Napabugas siya ng hangin. Sige, tara na. Let's get wasted and drink until soberness leave us. Xavier exclaimed. Magkaakbay na lumabas sila sa kwarto, tsaka sabay din ang ginawang paghakbang ng kanilang mga paa pababa sa hagdan. Isama niyo ako, bored din ako, sigaw ng papa ni Xavier. Magsasalita pa sana ulit to pero umaray na to na nakatanggap ng malakas na hampas mula sa likuran. So, boring ba ako? Ay aba, sabihin mo lang dahil makakahanap pa ako ng mas bata at mas gwapo sa'yo. Malambing na ani ng mama Steffi niya. Pero hindi hadlang ang distansyang meron sila para di niya marinig ang pagtagis ng tingin ng kanyang ina. Emerson whistled. Pinigilan niyang wag matawa na makitang sinundan ng papa niya ang kanyang mama na dire-diretso lamang ang ginawang paglalakad papunta sa kwarto ng mga ito. Xavier mentally smiled. Ang ganitong pagmamahalan ng kanyang mga magulang ang nakagisnan niya kaya hindi niya maiwasang naisin din na kung sakali mang dumating ang panahon na magkaroon na siya ng sariling pamilya, gusto niyang maging katulad ng pagkasama nila ng kanyang magiging asawa. Ang daming oras para paliparin ang isip, pero pasensya ka na, Xavier, hindi po pwede ngayon. Napukaw ang pagliliwaliw ng kanyang diwa dahil sa pagbulong na iyon ni Emerson sa kanyang tenga. Nagsitayuan tuloy bigla ang kanyang mga balahibo.